kapatid, ang famous sa Pilipinas, sa history of the Philippines. Sino po ang umimik nan? Douglas MacDonald. Douglas MacArthur. McDonald na, gutom na agad kayo Amen. At ito po natin kukunin, ito yung ating key verses, mga kapatid. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba ito sa inyo, na ako'y paparoon upang ihanda kayo ng lugar para sa inyo. 3. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Isa sa mga famous pa na uminig, mga kapatid, ng I shall return ay ang ating Panginoon. Amen. Sino dito yung nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon? Alam ko, hindi lahat nananabik. Yung iba natatakot. Bakit? Kapag natatakot kayo bumalik si Lord, ibig sabihin, meron pa tayong ginagawang mali. Kasi, yung babalikan ng ating Panginoon, yung mga matutuwid lamang. Amen. Pero yung mga hindi matutuwid, alam natin, kaparusahan, mga kapatid. So, katulad ni MacArthur, nagbanggit din ang ating Panginoon, mga kapatid. Si MacArthur, mga kapatid, sa history, nung binanggit niya ng I shall return, tumaka siya. Tama? Pumunta sa history, sa Hawaii nga ba siya pumunta? Tumaka siya sa mga Hapon, mga kapatid. Pero yung kanyang pagbigkas, yung pagsasabi ng I shall return, ay nagbigay ng pag-asa sa mga sundalong Pilipino at sa mga sundalong Amerikano. Dahil ang panahon po yun, mga kapatid, tayo po ay sinasakop ng mga anime. Ay mga Japanese, mga kapatid, ng mga Hapon. Ano? At ganun din, mga kapatid, no? Sa pagdating po ng ating Panginoon, kung si MacArthur, mga kapatid, ay nagbigay ng salita na siya'y babalik, na ito po ay may dalang pag-asa sa mga sundalong Pilipino at sa mga sundalong Amerikano na nandito. Ganon din sa ating Panginoon, na meron din pong ipinangako ang ating Panginoon na siya po ay babalik. Diba kaya tayo nagkaroon ng Great Commission? Dahil sinabi ng ating Panginoon na siya po ay babalik. At ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, ay may dalawang inaasahang pag-asa. Una, kaligtasan para sa mga mananampalataya. Amen. Sino dito nakaranas na ng kaligtasan ng ating Panginoon? Hindi kaligtasan sa kagutuman, ha? Hindi rin kaligtasan, mga kapatid, sa paghabol ng aso. Kaligtasan po ito ng ating kaluluwa. Amen. Dahil alam natin, mga kapatid, nabanggit ng Biblia na yung kaluluwa natin, ito po yung hahatulan pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoon. So, para tayo mailigtas ng ating Panginoon, nag-intervene, nagkaroon ng divine intervention, mga kapatid, ang Biblia sa ang presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya, nakatanggap po tayo ng kaligtasan. Amen. At yung pagbabalik ng ating Panginoon sa mga mananampalataya, ito po yung pag-asa po natin na tayo ibabalikan ng Diyos at isasama sa Kanyang kaharian. At kasunod na pag-asa, mga kapatid, ewan ko lang kung tawag dito yung pag-asa, ito po ay hatol. Maaari, pwede mabanggit natin pag-asa sa perspective ng mga mananampalataya. Kasi yung mga mas lalo na sa mga unang mananampalataya, dahil sila po ay pinatay sa pananampalataya nila. Di ba yung mga unang martir sa church, mga kapatid, sa church era. Ngayon, nasa church era pa rin tayo, mga kapatid. Di ba marami na alam natin sa silent years, no, na mundo natin, nandyan po, mga kapatid, na maraming pinatay dahil sa pananampalataya. Yung Roma, yung Colosseum po doon, ano yung Roma? Sa Italy. Meron po doon isang Colosseum
na ang naging laman ng tampulan ng kasiyahan po doon ay mga Kristiyano. Pinapatay po sila. Ang tawag po doon ay Roman Circus. Bakit? Ang Roman Circus, mga kapatid, gumawa sila ng isang Coliseum para matakloban yung korupsyon sa loob ng Roman Empire. Kaya marami po silang mga ginagawang Coliseum at ang ginagawa lang, dinidistract nila yung mga tao. So sa atin, mga kapatid, sa mga mananampalataya, no, yung sa mga naglilingkod ng tama sa ating Panginoon, alam niyo mga kapatid, tinan nyo, sa buhay po natin, sa pananampalataya natin, kapag tayo minsan, mas lalo na yung mga medyo hindi pa nakakaunawa sa pananampalataya, tapos tayo yung unang naging mananampalataya, di ba? Tayo yung nagiging center of attraction nila. Sinisilip lagi yung ating pananampalataya. Pero alam natin na meron silang ginagawa na mas masahol pa sa nagawa natin noong hindi tayo mananampalataya. Dahil ang kaaway, mga kapatid, ang ginagawang center of attraction na mas lalo na sa palibot ng mga hindi mananampalataya ay ang mga Kristiyano. Kaya tayo pinag-iinitan. Pero sabi nga, mga kapatid, ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, mga kapatid, sa part natin, perspective natin mga mananampalataya, bagaman tayo pahirapan dahil sa pananampalataya, magalang pa rin tayo, sabi ng Biblia. Magalang tayo sa kahirapan na ibinibigay sa atin ng mga kaaway. Dahil dadating po ng panahon na sila po ay hahatulan ng ating Diyos. At salamat, mga kapatid, tayo po ay nakaligtas sa kahatulan na yan. Sino dito, mga kapatid, yung dating nang pipiloso po sa pananampalataya? Yung lakas mang asar sa mga mananampalataya. Meron ako ng mga kapatid, klase ng high school, first year. No? Lagi akong niloloko nun. Kayo naman, iingay nyo, mga hallelujah kayo. Debate daw kami, pero ang ginagawa nila, nang-aasar lang. Wala namang Bible na kasama. Nang-aasar lang, sige, wala. Hindi ko na pinapatulan. Pero ngayon, mga kapatid, makita po natin, ang salita ng ating Panginoon, nagkakaroon talaga ng kapangyarihan. Ngayon, mga kapatid, marami ng mga sikat na tao na tumatawag na din sa ating Panginoon. Bagaman kulang sa pananampalataya, pero at least meron po doong pananampalataya pa rin sa ating Panginoon. Di ba, yung mga artista, yung mga politiko, mga sikat na tao, mga kapatid, lumalapit na rin sila sa ating Panginoon. Bagaman iba ang pananampalataya natin sa kanila, pero alam naman natin, mga kapatid, kung sila talaga'y maghahanap sa ating Panginoon, talagang po sila ay makakatagpo. Amen. So, marami na pong lumalapit sa ating Panginoon. Pero salamat, mga kapatid, dahil hindi po tayo nanatili sa mga hindi mananampalataya. Amen? Dati, galit tayo sa mga ganitong klase ng gawain. Ang ingay. Kasi nagagalit sa ganitong klase ng gawain. Palakpakan, gitara. Pero salamat sa ating Panginoon, iniba ng Diyos ang ating isipan. Kinonvert tayo ng ating Panginoon. Binago po tayo ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa future, kundi sa present. Kaya, mga kapatid, tinan nyo, ang taong walang Diyos sa kanyang buhay, hirap na hirap. Tama po ba? Gapos sila sa bisyo, gapos sila, mga kapatid, sa masasamang gawain, gapos sila, mga kapatid, sa torture, sa isipan, mga kapatid, dahil wala pong Diyos na namamagitan sa kanyang mga problema. Pero salamat, mga kapatid, dahil merong Diyos, mga kapatid, na namamagitan at nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Amen. Kaya ang mananampalataya, kahit yan ay merong pinagdaraan ng problema, nakatawa pa rin yan. Grabe yung testimony ni Sister Mary Rose.
Nawala na ng trabaho, siya pa yung kalakasan tumawa dito sa nagpasalamat. Yung iba, kapag nawala ng trabaho, parang gumuho na ang mundo. Pero sa atin mga kapatid, na umaasa sa ating Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay, sa Diyos pa rin po tayo lalapit at aasa. Yan po ang kagandahan sa ating mga mananampalataya. Meron po tayo kapayapaan sa ating isipan na kahit anong mangyari mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ang siyang magaganap. Many are the plans. Sabi ng Biblia, marami tayong plano, pero ang kalooban ng ating Panginoon ang siya pa rin nangyayari. Amen? Minsan, sa paningin ng tao, grabe na yung hirap, grabe na yung disappointments mga kapatid. Pero pagdating sa pananampalataya at sa paningin ng ating Panginoon, proseso lang ito ng pagpapala. Kaya salamat sa ating Panginoon mga kapatid, meron po tayong inaasahang Diyos na nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Kaya sa atin mga kapatid, meron po tayong malayang desisyon para mamili. It's either mga kapatid na tayo piliin natin ang ating Panginoon o piliin natin ang ating kagustuhan. Meron tayong moral agent, ang free will, kung tawagin. Kaya kung ano yung kalagayan na gusto natin pagdating sa Panginoon, tayo po ang magdidesisyon po natin. Amen. Sila din ang gusto pumunta sa langit. Hindi pa naman ngayon. Ano po? Kasi biglang hindi na-amen yung iba. Kasi Lord, Pastor, ngayon na po ba? Pero ulitin ko po mga kapatid, sino yung gusto pumunta sa langit? Amen. So, nasa sa atin po mga kapatid, nasa desisyon po natin kung talagang tayo po ay patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan, o dun sa buhay na walang hanggan na pagdurusa. Nasa sa atin po yan mga kapatid, kasi inintroduce sa atin yung tinatawag na purgatorio. Walang purgatorio sa Biblia at hindi kailangan ng purgatorio mga kapatid. Bakit? Dahil ang purgatorio ay para sa mga taong tamad lamang. Bakit ko po sinabing tamad? Dahil sila nung nabubuhay pa, ayaw nilang gumawa ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nung namatay sila, sabi nila, pumunta sa purgatorio para ipanalangin ang iba. Di ba napaka-unfair? Paano yung taong yun, pumatay ng milyon? Nung namatay dito sa buhay, pumasok sa purgatorio, ipinalangin ng marami, napunta sa langit. Paano yun? Ay paano kung may nakakita sa kanya sa langit na hindi pumatay sa akin, suntungan na tayo dito? Di ba? Unjust. Hindi po matuwid. So wala po yung mga kapatid at alam natin kung ano yung origin, kung bakit nagkaroon ng ganung doktrina. Nagkaroon mga kapatid ng purgatorio. At kung paniniwalaan natin ang purgatorio, ito yung buhay na ito mga kapatid, ito yung pwede natin tawagin purgatorio. Dito tayo mga kapatid, aayusin ang ating sarili. Pinupurga. Dito natin aayusin ang ating sarili. Dito natin i-desisyon ang ating sarili. At nasabi ng Biblia, kailangan pag sumikapan natin ang ating pananampalataya, work out your own salvation. Kailangan pag sumikapan po natin ito, kung talagang gusto po natin makapunta sa langit. Sino mo ulitin na? Sino gusto pumunta sa langit? Ito lang ang mahirap dyan mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan dadating si Lord. Lahat gusto natin makapunta. Pero paano kung, what if, sa pagdating ng ating Panginoon, hindi po tayo ayos sa pananampalataya. Sa oras na ito, mahirap magsabi na, langit ako ngayon Kasi baka mayroon tayo, bago tayo pumunta sa church, meron tayong inaway. Bago tayo pumunta sa church, meron tayong ginawang hindi maganda. No? Kaya mahirap mga kapatid sabihin, pero kailangan po natin gawin na maging ayos po tayo. Sapagkat sa Biblia mga kapatid, wala pong nakasaad kung kailan yung eksaktong oras at araw at lugar kung saan at kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Mateo chapter 24,
Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit. Surprise! Walang nakakaalam. Sabi dyan, maging yung anak si Kristo. Yung pagkatao, di ba alam natin, si Jesus, mga kapatid, nung nandito sa lupa, meron siyang dual nature. Tao at Diyos. Yung pagkatao si Kristo, maging siya, hindi niya alam kung kailan babalik. Ang ating Panginoon lang siya ang nakakaalam. Bagaman may mga tanda, pagbabasahin po natin yung Matthew 24, kung babasahin natin yung Revelation, kung babasahin po natin mga kapatid sa Old Testament yung mga prophecy about sa wawakas ng sanlibutan mga kapatid, hindi pa rin po natin pwedeng masigurado kung ano ang mismong oras at lugar ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung may nagpipredict dyan, sa 2026, January 1, babalik na si Lord. Magsuot tayo lahat ng puti para tayo tanggapin sa langit. Kung mag-declare kaya ako ng ganyan, may sasama kaya sa akin? Iiwanan niyo ko. Sama-sama na tayo. Di ba kasi sa Biblia, wala naman tayo makikita eh. Ako, wala naman tayo makikita sa Biblia na sinabi na ganitong araw, ganitong oras. Kaya, minsan alam niyo mga kapatid, yung mga nagpa-prophesy ng ganyan, mga kapatid, nagkamali po sila. Yun yung isang nangyari sa sa taga Davao. Nag-prophesy siya mga kapatid sa ganitong araw, ganitong oras, babalik ng ating Panginoon. Lumipas na lang yung araw at oras na yun, walang nangyari. Para makalusot, sinabi niya, ako yun. I am the appointed son. Kaya naging appointed son kasi pangalan niya yun. Nagkamali siya ng prediction eh. Amen? Kaya ang tao mga kapatid, kapag nag-predict nako, mahirap mga kapatid. Pero sa atin, ang kailangan po natin, bagaman meron pong mga nakasulat sa Biblia na mangyayari bago ang wakas ng mundo, sa ating mga mananampalataya, ang kailangan po natin ay maging handa. Katulad po ng parable, mga kapatid, parabola, ng 10 bridesmaid, virgins, kung tawagin sa ibang parable, mga kapatid. Ang sabi po ng Matthew, yan po yung kwento. Ito po ay inahintulan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik at sa dapat gawin ng church, sa dapat gawin ng mga mananampalataya. Ang sabi po dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Sa Bible lands and custom, mga kapatid, ang wedding, hindi ang wedding dun sa panahon po nila, hindi katulad sa atin. Sila mga kapatid, mag-aantay po sila. Ano yan, ang wedding sa kanila mga kapatid ay hindi isang araw lang. Parang 2 linggo yata yan. Kasalan. Kaya ang hirap magpakasal noon. Doon nga sa 1 oras lang, mag-iisip ka na ng gastusin. Ay doon, araw, ang ginano mga kapatid, araw. Nanay Lucy, sila ilang kasal yung nangyari? 3. Talagang mahal na mahal nila yung isa't isa. Si Ate CJ, saka si Kuya Renz, anak ni Nanay Lucy, 3 beses. Sa Japan, sa embahada, saka dito. Ay, talaga sabi ko sa kanila, kay Renz, maghiwalay pa naman kayo na. Tatlong beses, yung pinasal. Amen. So dito mga kapatid, hindi po yung kasal po sa kanila, inaabangan po talaga nila yung lalaki. Amen. At sabi po doon, merong 10 dalaga na nag-aabang po doon sa lalaki, sa ikakasal mga kapatid. At sabi po dito, meron pong dalawang klase mga kapatid na ginawa yung paghahanda. Sabi po dito, ang 5 sa kanila ay hangal. Ibig sabihin, alam na natin yan. At ang 5 naman ay matatalino. Kasunod,
Ang mga hangal ay nagdala ng kani-kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Sa pananampalataya, bilang mananampalataya, kailangan lagi tayong ready. Amen. Hindi po natin kayang i-predict ang ating hinaharap. Kaya kailangan po natin ay maging handa. Amen. Hindi natin, sino dito nakakalam ng kinabukasan po nila? Mangyayari mamayang gabi. Di ba maraming pagkakataon na pupurnatan pag nagpaplano tayo? Kaya nga nauso yung nagiging drawing. Plano naging drawing. Kaya sabi, gulayin na natin yung drawing na yan. Kaya sinasabi ng iba, mas maigi pang hindi pagplanuhan kasi kapag hindi planado, natutuloy. Amen? Pero sa atin mga kapatid dito, sabi dyan, meron pong 5 babae na sila po ay hangal. Sila po ay nagdala, ngunit walang baong langis. Hindi po sila nakahanda sa kung anong pwedeng mangyari sa inaharap. At sa 4, ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang mga ilawan. Ibig sabihin may reserva. Pwede natin i-reflect ito sa pananampalataya. Kapag tayo po mga kapatid, mga mananampalataya, kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, kailangan meron talaga tayong reserva. Kaya kailangan po natin ng panalangin. Yun po yung investment po natin. Habang tayo ay malakas pa, katulad ng mga langgam, habang tag-init pa, mag-ipon po tayo. Amen. Kaya sinabihan po tayo mga kapatid sa Biblia, na tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi darating ang pagkakataon, maghihingi ka ng kalakasan sa ating Panginoon. At kung wala kang sinubing panalangin, wala ka pong mahuhugot. Kaya yung mga, sabi nga ng yung kasabihan, powerful Christian, prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a weak Christian. Bakit mga kapatid? Kasi pagdating ng mga pagsubok, meron po silang nakukuhang kalakasan dahil meron po silang inipon na panalangin. Amen. Sino po yung ganyan mga kapatid pag nanalangin? Napabanggit ko po lagi yan sa inyo. Yung patotoo ko po mga kapatid. Nung nasa Bible school ako, lagi ko po talagang iniluluhod yan gabi-gabi. Sa tuwing may pagkakataon na manalangin, iniluluhod ko sa ating Panginoon, Lord, kung saan mo ko dadalhin, pagpadala ka na ng mga tao doon, mga anghel na siyang magpapalambot ng mga puso ng mga tao doon. Dalhin mo ko sa mga tao na meron akong makakatulong. At yun nga ang nangyari sa akin. Ito pong ministry ito pong pastoring na ito mga kapatid, ay resulta ng panalangin. Kaya nung dumating ako dito, meron ng mga kapatiran. Amen. Meron ng masisipag, magaganda, guwamo. Lakas ng guwapo Meron na mga kapatid na nakakagabay. Dahil ito po ay resulta ng panalangin. Hindi ko alam mga kapatid kung saan ako dadalhin Kaya para maging safe mga kapatid, para meron akong kuning panalangin, nag-invest muna ako. Hanggat may pagkakataon habang sabi kasi ng mga senior namin, hanggat nasa Bible school kayo, mag-pray na agad kayo. Kasi paglabas nyo ng Bible school, iba na ang laban dito. Kaya nasa Bible school, hindi ginawa ko, nag-pray talaga ako nung nag-pray. Iba't iba yung mga altar ko doon. Ibig sabihin yung prayer ng lugar ng panalangin ko mga kapatid. Talaga meron akong kung nakikita lang, meron na akong mga patak ng luha doon mga kapatid. Akin yun. Amen. Luha yun mga kapatid ng pananalangin para sa ministry na ibibigay sa akin ng ating Panginoon. At ang Diyos ay sumasagot. Amen. Sumasagot po ang ating Panginoon. Dumating ako dito. Sila Sister Annie. Nandito pa si Ruth nun. Iyan nyo naman po ako sa mga kapatiran. Dali nyo po ako sa mga bahay. O, doon kami. Sister Annie, dito, nag-ikot po tayo, Pupunta, tas kinananay Bining. Tapos si Ruth naman, dito naman kami kay kasama ko si Ate Ruth, punta kami dito kay Brother Eddie. Medyo maligaw-ligaw pa kami noon kasi hindi pa linalo yung nakalimutan na yung daan. Hindi lang, pagtanong-tanong kami. So,
na ano natin mga kapatid, meron tayong mga kasama. Ito po ay resulta ng panalangin. Hindi ito sa aking galing, hindi ito sa aking pamamaraan, kundi ito ay sa pamamaraan po ng ating Panginoon na hiniling ko po nung una. Kaya sa atin mga kapatid, no, kailangan po natin na paunahan ng panalangin lahat po ng ating gagawin para maging successful yung ating gagawin. Kaya sa atin na mayroong pangarap, sino dito yung may pangarap? Pangarap nyo rin ba na magkaroon ng pangarap? O meron na kayong established na pangarap mga kapatid? Meron talaga kayong may binivision na po kayo na mangyayari sa buhay na ito. Kung tayo po mga kapatid may pangarap, habang hindi pa yun nangyayari, lagyan po natin ng panalangin. Mag-invest tayo ng prayer mga kapatid para pagdating ng blessing na yan, pagdating ng ating pangarap na yan, meron tayong backup na panalangin. Papakapan tayo ng ating Panginoon. Kaya yung mga tamad mag-pray, laging nag-prevail yan, mga kapatid, sa kanilang mga plano kasi wala pong naka-back up. Ano yung mga kapatid? Ang backer natin dito hindi tao. Ang backer natin dito yung ating Panginoon. Kaya magpalakas tayo sa Kanya, hindi sa tao. Kasi kung sa mundo mga kapatid, nagpapalakas sila sa tao, ay mas maganda kung magpapalakas tayo kay Lord. Amen. Kasi kaya niya i-under ang lahat ng bagay. Kasi kung sa tao pinagpapalakasan mo lang, kung hanggang doon lang sa department na ilang may kapangyarihan siya, hanggang doon ka lang merong pabor. Pero sa ating Panginoon, kung magpapalakas tayo sa ating Panginoon, siya ang magiging backer natin, ang lahat ng pabor ay kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang sabi dito, maging matalino po tayo. Kasunod, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok, ayan na nga, inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Yung 10. Ngunit ang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Oy, gising! Lumabas na kayo upang salubungin siya. Hating gabi, no? Kasalan, hating gabi. Matindi. Agad umangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Ang andap-andap ng aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili lang para sa inyo, tugon naman ng mga matatalino. So yung 5 mangmang, mga kapatid, hangal, mga kapatid, wala silang extra. Ibig sabihin, pagdating mga kapatid ng extra battle sa pananampalataya, wala na silang panglaban. Kasi hindi sila nag-i-invest. Wala silang prayer mga kapatid. Ito naman sa mga matatalino, dahil nga nasa kalakasan, nag-iimpok sila mga kapatid ng bagay. So yun din yung sinasabi mga kapatid, dahil ang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po yan tataon sa iyong kalakasan. Hindi rin natin alam eh. Ngayon siguro, apoy na apoy tayo sa pananampalataya, pero hindi tayo nakakasigurado na ngayon babalik si Lord. Amen. Paano kung bumalik ang ating Panginoon sa panahon ng iyong kahinaan? Panahon ng iyong pagsubok? Matagpuan ka pa kaya ng ating Panginoon na tapat sa ating Panginoon? Hindi natin alam. Kaya kailangan po talaga nating maging handa. Amen. Kaya sabi po dito, sa mga alanganing oras, sa mga alanganing sitwasyon, mahirap manalangin. Tama mo ba? Amen. Ang kaya lang natin reviewin, pero yung magkaroon tayo ng malalim na panalangin, wala. Sino dito yung mababangga na nakapag-pray pa ng 1 oras? Wala na. In Jesus' name na lang. Hanggang doon na lang. Pero kapag wala kang prayer, ay, alam ko. Baka yun lang masabi mo. Amen. At tulad din ito mga kapatid, mga alanganing sitwasyon. Wala po silang mga dala. Kaya ang nangyari mga kapatid, no? Kaya lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Yung merong mga reserba, nakapasok. Pero yung
Pagkatapos nun, sinara yung pinto. Kaya sabi dito, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Sabi diyan, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Yan din mga kapatid, yung sinasabi mga kapatid sa Biblia, no? Na kapag kahit tayo ay nakagawa ng mga sabihin natin dakilang bagay sa kaharian ng ating Panginoon, pero tumigil po tayo, hindi rin tayo makikilala ng ating Panginoon. Di ba yun yung yun yung panalangin, yung sigaw, yung petition ng mga tao nung sila'y nasa harapan ng ating Panginoon. Na sabi nila, Panginoon, kami ay nanalangin sa iyong pangalan, kami ay nagpagaling, kami ay nangaral sa iyong pangalan, pero sabi po doon ng Biblia, hindi ko kayo kilala. Kaya sa pananampalataya, lagi ko pong sinasabi po sa inyo mga kapatid, na ang ating pananampalataya, bagamat kahit makulay ang ating nakaraan, ang tinitingnan pa rin ng ating Panginoon, yung sa kasalukuyan. Amen. Walang problema kung marami po tayong nagawa sa pananampalataya. Marami tayong nagawa sa ating Panginoon. Marami tayong naibigay. Marami tayong na-donate. Marami tayong nadalang tao sa ating Panginoon. Pero kung sa pagkakataon na dumating ang ating Panginoon at ikaw ay hindi ayos ang pananampalataya, ang sabi ng kaling pananalita, ligwak. Yari ka. Amen. Sayang yung mga nasimulan mo. Kaya sinabi ng Biblia, pero mga tao na nagsimula sa pananampalataya, nagtapos sa laman. Huwag sana mga kapatid na mangyari po sa atin yon na nagsimula tayo sa pananampalataya ay magtatapos po tayo sa laman. Mas maganda mga kapatid na magsimula tayo sa pananampalataya, matatapos po tayo sa pananampalataya. Sa pananampalataya, hindi po naman natin masasabi na lagi tayong malakas. Yung mga apostol, amen, yung mga alagad ng ating Panginoon, yung mga karakter sa Biblia, meron silang mga downfall. Mula kay na Moses, kay David, sino pa mga tao, sila Jacob, mga kapatid, meron silang mga downfall. Pero hindi po sila nagtapos sa laman. Nagtapos sila sa pananampalataya pa rin. Kaya sa atin na nandito mga kapatid, no, na kahit tayo minsan ba ako madalas? Madalas po tayo bumabagsak, madalas po tayo nanghihina. Huwag po nating asamin na tayo ay magtapos sa laman. Amen. Nagsimulan tayo sa pananampalataya. Hallelujah. Tapusin po natin yan sa pananampalataya para hindi po masayang lahat po ng ating pagpapagal. Amen. Amen. Yes, Lord. Bilang mananampalataya, ang ating kaligtasan ay hindi lamang natatapos kapag tayo ay nabautismuhan. Kapag tayo ay nagsisi, nagpabautismo sa tubig, at nagpabautismo sa Espiritu, yan po ay pasimula lamang ng pananampalataya. Sasabihin nila, ay, bautismado na ako, nagsisi na ako, meron akong pananampalataya. Then, anong kasunod na dapat mong gawin? Magpatuloy. Maging ayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen, yung mga bagay na yun, bagamat ay mga malalaking parte ng pananampalataya natin, pero sa una lang yun. Meron pa tayong dapat gawin. Hindi po natatapos ang pananampalataya sa pagsisisi at sa bautismo. Meron pa tayong dapat ganapin. Meron pa tayong dapat gawin. Dahil tayo po'y habang namumuhay, meron pong ginagawa sa atin ng mga kaaway. Kaya minsan nagpapanggit yung iba mga mananampalataya. Bakit nung naging mananampalataya, mas tutuloy yung mga pagsubok ko? So nakapag ng ganyan. Kung kailan ako naging mananampalataya, mas lalo akong matindi ang pagsubok ko. Bakit kaya natanong nyo ba yung sarili nyo? Ba't gano'n? Kung kailan ako nanampalataya sa iba, grabe naman yung pagsubok na to. Makapigil hininga. Yan, tatanong tayo minsan sa ating Panginoon. Pero magpasalamat po tayo dahil meron na tayong Diyos sa buhay natin. Dahil kung dumating yung pagsubok na yan na wala ang Diyos sa buhay natin, baka
Winakasan na natin yung buhay natin. Magpasalamat pa rin po tayo dahil mayroong Diyos na tumutulong sa atin, mga kapatid. Dahil alam po natin, ang lahat ng mga pagsubok, inaalaw yan sa atin ng ating Panginoon para mas lalo tayong tumibay sa pananampalataya at mas lalong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Diba sinabi ng Biblia, hindi naman siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya? Ibig sabihin, pag meron kang matinding pagsubok, matindi ang pagtitiwala sa iyo ng ating Panginoon. Gayon na lang ang pagtitiwala sa iyo ng ating Panginoon. Di ba si Job? Tiwalang-tiwala si Job at yung tiwalang-tiwala ang ating Panginoon sa pananampalataya ni Job. Kaya pag nagmalaki niya kay Satanas, o sige, kahit ano yun ko na. Kahit anong gawin mo dyan, huwag mo lang patayin. Hindi yan naalis sa akin. Kasi sabi ni Satanas naglilingkod lang naman yan sa'yo, Lord. Kasi mayaman, binibigyan mo ng pagpapala, may magandang buhay, talagang mapapapraise the Lord dyan. Bigyan ka ng 1 milyon, hallelujah talaga. Yes. Ano yung pinakamalaking amount ng pera na nahawakan niyo po? May nakabilyon dito. Pero hindi sa'yo, no? Sayang. Ako, pinakamalaki ko pong nahawakan ay 15,000. Pera. Hanggang doon lang, mga kapatid. May nahawakan ako, hindi akin. Nabangga ko kasi sa sasakyan eh. Pero yung pinakamalaking sabihin kong akin, 15,000 lang. Yung pinakamalaki kong nahawakang pera. Na isang bagsak, ha? Yun lang. Pero yung bigyan ka ng 1 million, o kaya bigyan ka ng check, mayaman sky's the limit, blank check. Parang bababang, Lord, thank you sa blessing, talagang mapapapuri ka. Yan ang sinasabi ni Satanas. Pinupuri ka lang naman ng taong yan. Naglilingkod lang naman yung tao yan dahil may pagpapala. Testingin mo, Panginoon, tanggalin mo lahat ng pagpapala yan. Tignan mo, susumpain ka ng taong yan. Pero dahil nga tiwala ang ating Panginoon sa pananampalataya niyo, sino po ang napahiya? Si Satanas ang napahiya. At yung pagtitiwala ng ating Panginoon at yung pananampalataya ni Job sa ating Diyos, ano pong naging resulta? Nadoble ang pagpapala ni Job, mga kapatid. Dinoble ng ating, ewan ko yung asawa kong dinoble. Hindi na lang. Yung panahon po nila, mga kapatid. Amen. Yung mga ari-arian, yung mga nawala sa kanya, nadoble po yun. Amen. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa ating Panginoon. Kahit gaano kalaki ng pagsubok, mga kapatid. Amen. Isipin lang natin, Lord, binigay mo sa akin to dahil tiwala ka sa akin. Alam ko, Lord, tutulungan mo ako dito, hindi mo ko iiwan dito. Kaya kailangan lang natin, mga kapatid, i-overcome lang natin yung mga bagay na yan. Si Job, hindi mo nakitaan yan, mga kapatid, ng pagreklamo. Kaya sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, yung pagsisisi, bautismo, pauna lang yan. Meron pa tayong dapat gawin. Meron pa tayong dapat pagsumikapan, mga kapatid. Kaya ito, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga taong nag-aantay sa pagbabalik po ng ating Panginoon, ano po kaya yung dapat po natin gawin? Ano po yung mga pwede nating maisip? Ano po yung mga pumapasok sa isip natin? Magpatuloy sa pananampalataya. Ano pa po? Magtapat. Ano pa po? Mag-share ng salita ng ating Panginoon. Mahalin ng Panginoon. Meron pong binanggit po dito. Kilala niyo si Tito? Titus. Ayun yun ang Tito. Titus chapter 2. Isang buyan, mga kapatid.
May isang verse lang palang iniwan dyan. Hanggang 15 po yan, hanggang 14 lang. Sabi po dito, ito'y sulat sa mga taga-Crete. Yun po yung isa sa mga hinawakan po ni Tito. Si Tito po yung kabataan, hindi pa siya Tito. Hindi siya uncle. Tito po yung pangalan niya. Young people po yan. Yan po ay kasamahan ni Timoteo. Parehas po silang hindi siya Tito dahil Tito tawag. Young people, Titus. Amen? Isa po yan sa mga mini-mentor ni Pablo. Kaya sa mga leaders, kailangan natin talaga na may mentor tayo. Sabi po dito, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng may bagay na angkop sa mahusay na aral. Tinignan ko po sa English, mga kapatid. Sabi niya, but as for you, teach the things which are agreement with the sound doctrine. Ibig sabihin, kapag tayo pala, mga kapatid, ay magsasalita, when giving advice, mga kapatid, or encouragement, kailangan ito po ay naka-align sa salita ng ating Panginoon. Sound doctrine. Hindi yung ating kuro-kuro. Hindi yung ating ay by experience. Kasi ganito kasi yung ginawa ko noon. Baka pwede rin sa'yo. Hindi, mga kapatid, mananampalataya na tayo. Meron na tayong kailangang paghugutan. Hindi na yung ating kasi ganito yung ginawa ko noon eh. Kailangan meron na tayong pamantayan. Meron na tayong standard, mga kapatid, na pagkukunan ng ating way of life. Kaya sabi niya, mga kapatid, ni Pablo kay Tito, yung kailangan galing sa Biblia. Dahil yung sound doctrine which produce men and women of God character whose lifestyles identifies them as a true Christian. Yung pala yun, yung sound doctrine, mga kapatid, kapag tayo, mga kapatid, ay magpapayo, kung magbibigay tayo ng encouragement, mga kapatid, gamitin po natin yung salita ng ating Panginoon dahil yung salita ng ating Diyos, ito po ay magpo-produce ng magandang karakter at magandang way of life, lifestyle, mga kapatid, na ay identify, makikita, mga kapatid, ang pagiging tunay na mananampalataya. Kaya sabi po dyan, mga kapatid, ang matatandang lalaki, sino dito matatandang lalaki? May payo si Pablo. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Sabi dyan, kagalang-galang, matalino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. So meron pong mga binanggit po dito. Ibig sabihin ito, yung mga matatandang lalaki, yung meron ng responsibilidad sa pamilya. Kasi minsan meron tumatandang paurong. Huwag gayon. Amen, mananampalataya. Sabi ni Ate Bibi kanina, pasulong. Huwag tayong paurong, mga kapatid. Kaya sabi niyan, mga kapatid, baba muna. Yan. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Kung nagagalit kayo dahil hindi kayo napagtimpla ng kape, kayo ang magtimpla ng kape. Ay, kayo magtimpla lang. Maging kagalang-galang. Amen. Gentleman. Matino. Malakas sa pananampalataya. At mga kapatid, isa sa mga dapat makita sa mga tatay, sa mga katatayan, yung malalakas sa pananampalataya. Amen, tayo yung merong masculine, yun yung nakatipik sa atin eh. Kapag sinabing lalaki, malakas. Mas nakakahiya naman, mga kapatid, sa isang buong pamilya, lahat kayo mananampalataya, mas malakas ang babae. Hindi po yun yung tamang flow, mga kapatid. Diba? Pag sabi sa Corinthians, Panginoon, lalaki, babae, mga anak. Yun yung umbrella, mga kapatid, ng flow, mga kapatid, ng organization. Ano doon?
structural mga kapatid ng family. Panginoon, tatay, nanay, at mga anak. Structure, kasi kung yan ay magbabalik-baliktad, masisira po ang design ng ating Panginoon. Kaya sa mga lalaki, sa mga katatayan, kailangan tayo po ay malakas sa pananampalataya. Amen! Hallelujah! Sa pag-ibig at sa pagtitiis. Ayan na naman, pagtitiis. Sa English, older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, in steadfastness, Christ-like in character. In short, mga kapatid, mas kailangan makita sa atin si Kristo. Kasi tayo po yung mamumuna sa ating pamilya. Amen. Kasi kapag tatay, dapat tayo yung namumuna. Baka yung anak pa natin, "Apa, gumising ka na. Alas 8 na, tulog ka pa." Di, dapat tayo mga kapatid yung makikitaan ng pagiging Kristiyano, pagiging Christ-like character. Tama ba mga tatay? Ako ama pala, pero hindi pa tatay. Wala akong anak. Malapit na. Kambal yan apat, no? Kambal. Sabi po dito, sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal. Yes po. Opo, mahal. Maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri. Ayan. Ibig sabihin, di chismosa. Di alipin man sa alak. Dapat silang magturo ng... Alam mo mga kapatid, dito minsan yung nagtutunggit na nagiinom pa. Tapos di ba kasamang baby? Mga bata, di ba ang kasamang tingnan? Nagtungit-tungit. Kakaunti na nga lang yung kinikita nung tatay. Lasinggero na yung tatay, kapag may naibigay, isinusukal pa. Ano ba, tas nagiinom pa, chismisan na. Ang sama sa mundo, di ba? Marami kayo nakikita ang ganyan? Yan, hindi tayo bulag sa ganyan. Salamat na lang mga kapatid, hindi tayo ganun. Sa mga kalalayan natin, magpasalamat kayo, hindi po kayo ganun. Nakapulig dito ng chopstick, tapos may ilang bata. May baraha. At may password. Tatlo yan, may chismisa pa yun. Tapos may... Pero hindi pa. Ate, kaya mo yung ganong buhay? Pag naging ganun ka, nag-asawa ka ng hindi man na pala, naging ganun ka, hindi talaga na makikilala. Sinong nakarap ng ganong buhay? Wala. Wala talaga makakarap ng ganong buhay. Kaya magpasalamat tayo, meron tayong Diyos, mga kapatid, sa ating buhay, na inalis tayo sa ganyang klase ng buhay. Kasi maging sila, hindi nila naman gusto yun. Pero dahil na nakuha sila ng kaaway at kasamaan, kasalanan, yan ang nangyari sa kanila. Kaya sabi diyan, ipaalipin man sa alak, dapat silang magturo ng kabutihan. Na po ituturo ng mga nanayan? Hindi katarayan, hindi kamalitahan. Sabi diyan, upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae. Yan ha. Meron din po kayong legacy. Kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa. Amen. Ito yung sa mga batang mag-asawa, yung mga bagong newlywed. Kasi kayo yung hihingan ng advice. Pero kung kayo mamumuna sa masamang gawain, anong i-advise niyo po mga kapatid sa inyo, sa mga bagong kasal? Sa bagong magpapamilya pa lang? Ang hirap naman mag-advise na mabuti kung masama naman yung ginagawa natin. Wala pong authority. Kaya sabi ko pa, kanilang maturuan ng mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin nila ang kanilang mga anak. Sa English, so that they may encourage the youth.
Hindi lang basta turuan, kundi i-encourage the young woman to tenderly love their husband. Yan. TLC. May TLC talaga. Nasabi niya mga tenderly, ibig sabihin, hindi ito mahal na mahal lang. Ito mga kapatid talagang may pag-aarugang pagmamahal. Sino dito yung mahal na mahal po nila ang kanilang asawa? Sa mga kananayan po natin, mahal na mahal po nila ang kanilang mga asawa. Wala. Siya nga ang obispo. Mga tatay, parang wala akong naibig. Kanina pa. Kanina pa ako nagtatanong sa mga nanay. Sino po dito yung mahal na mahal nila ang kanilang mga asawa? Kakaunti lang talaga. Parang lugi tayo dito. Laban na daw, kahit mataba. Sabi po dyan, so that they may encourage the young women to tenderly love their husband and their children. Amen. Kailangan muna yung asawa bago yung anak. Ano po, minsan kasi mas mahal yung anak kaysa asawa. Ayan. Sabi niyan, maging matino, dalisay. O, isa pa, may mga ituturo pa yung mga nanay na sa mga batang mga mag-asawa. Maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay. Mamaya, papakita natin kung ano ito. Iba pala yung ibig sabihin, no? Dalisay, maging masipag sa gawaing bahay, mabait. Uy, mabait. Lakas na ganyan sa kabila. Nagpapasakop sa kanilang asawa. Ay, bawal talaga nang-under. Biblical. Ano po, bawal mga under ang babae. Bawal maging under na sayang. Upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Sa English, mga kapatid yan. To be sensible, pure makers of home, where God is honored. Yung pala yung mga kapatid, yung pagiging masipag sa bahay, hindi lang pala yung basta masipag. Dapat din pala mga kapatid, habang inaayos natin, kumbaga hindi lang ito sa mga material things. Hindi lang sa galing mo maghugas, hindi lang sa galing mo maglaba, hindi lang sa galing mo magtanggal ng mga agiw-agiw. Ito pala mga kapatid ay yung buong tahanan. Ibig sabihin, no? Doon sa tahanan mo, magkaroon ng isang godly atmosphere. Yun po pala yun. Hindi lang yung basta magaling ka sa mga, sa mga lilisin. Ibig sabihin mga kapatid, no? Makers of home, where God is honored. Ibig sabihin, magkaroon mga kapatid ng godly atmosphere. Ibig sabihin mga kapatid, no, na yung ating tahanan ay maging, alam mo yung natin yung Panginoon, natin yung maayos na pamilya, maayos na pagsasamahan. Nandun mga kapatid yung maligaya, payapa, magagala. Ano mga kapatid yung may tataas ang ating Panginoon. Pagdating mo sa bahay nila, parang talagang ang saya-saya naman ng pamilya nito. Parang magsasama sila sa ating Panginoon, makikita nila yung kalwalatian ng Panginoon sa kanilang pamilya. Diba sabi sa LM, mas marami po kasi kayong inig eh. Nagana parehas. Nagana parehas. Sa LM, meron po silang pinagalitan sila ni Pastor Rani. Nag-inig daw mga kapatid. Minsan, nagkakagulo sa bahay, nawawala yung godly atmosphere. Pag nagpapangayan na yung mag-asawa. Amen. Nasabi dyan mga kapatid, no? Kailangan yung yung sinasabi mga kapatid na yung pag-aayos, masipag sa gawaing bahay, hindi lang pala yun sa basta material na pag-aayos, kundi ganoon yun sa spiritual mga kapatid, maging ayos din. God, good nature being subject to their own husband. Kailangan mga kapatid, tayo ay nagpapakumbaba, sumusunod sa ating mga asawang lalaki. So that the word of God will not be dishonored. So ayan may mga po sa atin, may mga payo sa atin mula sa kabatayan, sa kananayan, sa kabataan, bagong kasal mga kapatid. At sa 6, sabi dyan, gayon din
Ngayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki. Ayan, kabataang lalaki naman. Kayo naman ang titirahin ngayon. Graduate na ako. Ngayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Yan na. Maging matino tayo sa ating pag-iisip. Pag puro kalokohan ang laman ng utak. Kasi ang sabi sa English, mga kapatid, in similar way, urge the young men to be sensible, self-controlled. Huwag yung padalos-dalos. Dahil yan ang gusto, yan ang gagawin. Ang sabi niyan, mga kapatid, maging disiplinado, self-controlled, and to behave wisely, taking life seriously. Ayan. Kaya sinabi ko po sa inyo, huwag laging kalokohan. Dadating din po tayo sa panahon, sa mga kabatang lalaki, dadating din po tayo sa panahon, nandyan yung kasiyahan, nandyan yung mga kalokohan, nandyan yung, ano ba, kabangawan, nandyan talaga yan. Dumadaan tayo sa period na yan. Pero wag naman, mga kapatid, na umiidad na tayo ng 25 pataas o nagkakaroon na tayo ng maturity, naiiwan yung ating ano. Sabi niyan, mga kapatid, maging seryoso din tayo. Di ba sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, mayroong panahon sa pagtawa, may panahon sa pag-iyak, may panahon sa lahat ng bagay. Amen. So sa atin bilang mga mananampalataya at tayo'y mga kabataang mananampalataya, kailangan alam din natin ang panahon kung kailan tayo magseryosohan, magkaroon ng kalokohan. Hindi naman nawawala sa kabataan eh. Amen. Kasi pampasaya yun eh. Pero alamin mo kung kailan ka, kung kailan mo siseryosohin at hindi. Mas lalo na sa ating mga mananampalataya, kailangan alam din natin kung paano seryosohin ang buhay. At sabi sa 7, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo sa iyong sarili na isang uliran na sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na wala man umang masamang masasabi tungkol sa atin. 9. Ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Ito naman ay sa mga nagtatrabaho. Sino dito yung alipin ng salapi? Hindi, ibig sabihin mga kapatid ng alipin, yung mga trabahante. Yun yung ginawa, yun lang yung gamit ng word mo. Ibig sabihin ng mga kapatid, yung mga namamasukan. Ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Sino dito yung mga working na? Nagtatrabaho. Sabi diyan mga kapatid, tayo po ay magpasakop. At sabi diyan, at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay. At huwag maging palasagot. Pero palang ganun, mga sila pakaramdam nila sila yung tagapagmana. Wow! Di huwag mangungupit. Ayan. Mga trabahante, huwag tayo mangungupit. Kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamuntian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Then, ano ba tayo? 11 na. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. 12. Nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga kamundong pagnanasa. Ang sabi diyan mga kapatid, Huwag tayo magkaroon ng immoral desire. Yung makamundong pagnanasa. Alam niyo mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng worldly desire, hindi po tayo marunong makontento. Maghahanap po tayo. At dapat tayo mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang, dito 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ni Yesu Kristo,
Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So, yan ang kailangan po natin gawin bilang mga mananampalataya na maging ayos po yung ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng holy living. Kaya habang tayo po ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon, inaasahan po ng ating Panginoon na manatili po tayo sa kanyang kalooban at kagustuhan. Amen. Sino dito yung willing to wait sa ating Panginoon? Alam natin, sa waiting period, mga kapatid, marami diyang distraction. Sino dito yung ayaw nag-iintay? Ayaw na pinag-aantay. Tagal-tagal. Ako, nabusin na talaga ako pag sobra na eh. Nabusin ako sa sakyan. Pero alam natin yung waiting period, mga kapatid, marami pong pwedeng mangyari po dyan. Kaya sino dito yung willing to wait sa ating Panginoon habang hindi pa siya dumadating, mananatiling tapat po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang sabi po dito, ito yung mas magandang version, mas gusto kong version. Ngunit ang matirang matibay. Yes. Di ba sa isang version, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas? Dito, mga kapatid, parang mas gusto ko ito. Kasi sabi dito, ngunit ang matirang matibay hanggang sa wakas ay maliligtas. Kasi sa pag-aantay, mga kapatid, meron po talaga yung battle. Meron po talaga yung pakikipagdigma. Pero kung ikaw ay matitirang matibay, ang sabi po dito, mga kapatid, ikaw ay maliligtas. Kaya yung pangako ng ating Panginoon, in my Father's house, there's many mansion. Makukuha po natin yan kung tayo'y isa sa mga matitirang matibay sa pananampalataya, nakakapit po sa ating Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon ay makukuha ng bawat isa po sa atin. Kaya kahit anumang pagsubok, manatili tayong tapat sapagkat may pangako ang Panginoon na sa mga mananatili, ililigtas niya ang mga Kristiyanong mananatili. Amen. Kaya, ganda ng version ito eh. Filipino Standard Version. Ngunit ang matirang matibay hanggang sa wakas ay maniligtas. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, magpakatibay po tayo. Amen. Hindi lang basta nagtitiis, kundi magpapakatibay sa pananampalataya. Kaya anumang pagsubok na pagdaanan natin, mga kapatid, pagtibayan po natin yung ating pananampalataya para sa wakas, hallelujah, ng panahong ito. Abutan man tayo ng ating Panginoon o hindi, alam po natin sa wakas ng buhay natin, isa po tayo sa sasalubong sa ating Panginoon. Hallelujah, isa tayo sa papahira ng Diyos. Hallelujah, yung ating mga luha at tayo isa sa mga magsasabing banal, banal ang Diyos. Hallelujah. Isa tayo sa aawit, isa tayo sa magdi-declare, hallelujah, na ang ating Diyos na pinaglingkuran ay tunay na banal. Hallelujah. Kaya kapatid, hallelujah, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon Jesus, muli kami po'y nagpapasalamat ng lubos. Salamat, Panginoon God, hallelujah, sa mga salita, Lord, hallelujah, na aming napakinggan. Hayaan, Lord, na ang bawat napakinggan po namin, Panginoon, ay magbigay, Lord, hallelujah, ng mensahe, hallelujah, personal na mensahe sa bawat isa sa aming Panginoon, na ang aming mga pagpapagal, na ang aming mga pagtitiis, na ang aming mga pagpapatibay sa pananampalataya ay hindi mawawala ng saysay, Panginoon. Kung kami man, God, hallelujah, ay dumadating sa panghihina, kung dumadating man kami sa pagkatisod, kung dumadating man kami sa pagkabagsak, Panginoon Jesus, Lord, tulungan mo kami na palakasin muli ang aming pananampalataya, Panginoon Jesus. Lord, restore our faith and restore our love, Panginoong Jesus, hallelujah. Sapagkat sa mga bagay nito, nalalaman namin, Panginoong Jesus, hallelujah, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo rin kami papabayaan sa lahat ng bubuhay po namin. Kaya, Panginoon, salamat God, hallelujah, dahil isa kami sa natagpuan ng iyong pag-ibig at isa kami sa natagpuan ng iyong pagmamahal, Panginoong Jesus.
Tunay, Lord, hallelujah, ang iyong pag-ibig ay sukdulan at wala po ito, Panginoong Isus, hallelujah, na limitasyon. Kaya God, salamat, Panginoong Isus, hallelujah, kay Lord, sa aming pag-aantay sa iyong pagbabalik. Hayaan, God, na samahan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, at patuloy, God, na pag-alabi mo, pag-apuin, God, hallelujah, ang pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Hayaan, Lord, hallelujah, na habang kami nag-aantay, bigyan mo kami ng magagawa, Panginoong Isus, upang, Lord, hallelujah, marami kami maiambag, Panginoon, sa iyong kaharian, hallelujah, at maipakita namin ang aming pagtatapat at paglilingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon Isus. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Awitin natin, mga kapatid, yung langit na tahanan. Amen. Sino dito ang gusto yung aking dito? Pastor